aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Awan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala nating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghang tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ko, ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit,
Kung hindi siya nagtatanim, yung taglay niyang galit hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyo pagsinta. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po niyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mayaman ng lupaing iyaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ko karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin.
Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ng anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalit siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo, ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Ayan. Tignan mo ang iyong katabi. Ayan. Tanungin mo ang iyong katabi, handa ka bang magmahal? Tanungin ninyo. Tayo kasing mga tao, kapag tayo ay minahal, susuklian din natin ng pagmamahal. Ang taong iyon, tama ho ba? Subalit kapag yung taong iyon na minahal mo ay gumawa ng mali, iniiwan na natin kung minsan. At kapag nagkamali, anong gagawin? Pinapaalis na natin. Break na tayo. Yan. Hindi na nagkakaroon ng puwang para magkaroon ng pagbabago. Kung minsan ay tinatapos na ito. Subalit ang totoong sukat ng pagmamahal ay ang kapag nagkamali ang taong minahal mo, humingi ng tawad at nagbagong buhay at tinanggap ko uli, iyan ang tunay na pagmamahal. Ang ating mabuting balita ngayong umagang ito, ay kilala natin sa talinghaga o ang kwento ng alibughang anak. Subalit kung ating pagninilayan ng maigi, hindi ito umiikot lamang doon sa alibughang anak at hindi rin ito umiikot doon kay kuya na napakatapat, kundi ang pinakapuso ng ating kwento sa araw na ito ay walang iba kundi ang mahabagin at mapagmahal na ama. Ay biruin ninyo, itong ama ay may 2 anak. At itong si Bunso, ano ang sabi? Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mamanahin. Aba, ay buhay pa kinukuha na ang mana. Aba, ay kung yan ay ibang tao, sasabihin siguro ng ama, ay tinama ka ng magaling, buhay pa ako, pinapatay mo na ako. Di ba? Subalit anong sabi ng walang sinabi ang mabuting balita? Bagkus ay sinabi, nung hiniling ng bunso ang kanyang mana, ibinigay ng tatay. Di ba? No questions asked.
Pero anong ginawa ni bunso? Ayun, nilustay. At nung maubos na ito at naranasan niya ang hirap, ngayon naintindihan niya ang kanyang ginawa. Nagkamali siya. Kaya anong sabi niya? Babalik ako sa aking ama. At nung siya'y babalik na, no, nung bumalik na siya sa kanyang tatay, anong sabi ng mabuting balita? Nakatanaw ang kanyang ama sa malayo. Ibig sabihin, naghihintay yung tatay sa pagbalik ng kanyang bunso. Di ba? Napakaganda nitong larawan ng isang ama, no? Na mapagmahal at maalalahanin. Kahit ginawan siya ng mali ng kanyang bunsong anak, naghihintay pa rin siya para bumalik. Kaya nung makita, nagtatakbo yung ama. Di ba? Hindi baga tayo kapag tayo nagkamali, no? Anong sinasabi natin, no? Natuto kang umalis, na matuto ka rin bumalik. Di ba? Yan ang sinasabi nating pride. Matuto ka. Pero kabaliktaran sa mabuting balita, hindi yabang ang pinakita ng ama, kundi awa at pagmamahal. Kaya nagtatakbo siya doon sa kanyang bunso. No? Nawalan ng dignidad ang kanyang anak. Bakit? Aba, ay naghirap eh. Diba? Kahit nga yung pagkain ng baboy, kukunin niya. Wala talaga siya makain. Pero nung siya'y bumalik sa kanyang ama, ibinalik ng ama ang dignidad niya bilang tao. Pinagluto at pinagpatay ng mga guya. Sinuutan ng singsing, dinamitan, binihisan muli. Ibinalik kung ano ang nawala sa kanya. Subalit si kuya dumating, no, ang matuwid na kuya. Bakit? Aba, lagi siyang nadyan sa kanyang ama, na lagi na lang pag sinabi ng tatay, gawin mo to, ginagawa niya. Bilhin mo to, bibilhin niya. Nung magkaroon ng kasiyahan, nako, ay sumama ang loob. Di ba ga? Uy, bakit ako papasok diyan? No? Hindi ba ga, minsan ay gayon din tayo? Oh, bakit mo ginawa yan sa kapatid ko? Ayan na may siraulo. O bakit mo ginawa yan samantalang ako'y lagi nandito? No? Pag sinabi mo, ginagawa ko kagad. Samantalang itong kasama kong ito na walang ginawa, kundi puro kawalang yaan, pinagdiwang mo pa. Napakatuwid. Anong sabi nung tatay? Anak, ang lahat ng akin ay sa'yo. Di ba? No? Yung akala nung kuya, walang-wala siya, pero anong sinabi ng tatay? Ang lahat ng akin ay sa'yo. Ang nakita lang ni kuya ay yung nangyari sa kanyang kapatid. Ang nakita lang niya yung maling ginawa ng kanyang bunso, pero hindi niya nakita ang kabutihan, ang habag at pagmamahal ng kanyang ama. Napakaganda ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mika. Sabi ng unang pagbasa ay ganito, ang Diyos ay tapat sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang Diyos, lagi niyang ipinakikita ang kanyang pagmamahal at awa sa akin. Banal man tayo o makasalanan, ibinibigay niya ang kanyang pagmamahal. At dahil sa pagmamahal na yan, lalo tigit tayo makasalanan, binibigyan ako at binibigyan tayo ng puwang ng Diyos. Tayo magbalik loob sa Kanya. Parang ganito ho yan eh. Taas ang kamay ng may mga aso dito o pusa, taas ang kamay. Ayan. Ay hindi ho baga. Kapag inyong sinasaktan ng inyong mga alaga, o ito may pusa, o ito may aso, anong gagawin sa inyo? Abay, kakagating ka niyan. Hindi yan aamo sa iyo. Pero kapag yung alaga nating pusa o alaga nating aso, pinakitaan mo ng kagandahan, no? Inamo-amo mo, no? Lagi mo siyang binibigyan ng pagkain kapag nakakagawa ng tama, aamo yan sa'yo, at lagi kanyang ipagtatanggol. Ganyan ang nakikita kong larawan ng unang pagbasa.
Ang Diyos, ibinibigay niya ang kanyang pagmamahal para ano? Hindi lang para amuin tayo, kundi para tignan ang sarili ko, tignan ang pamumuhay ko, tignan ang mga kasalanan ko, itakwil ang mga kasalanan ko, at ako ay bumalik sa Kanya. Kaya nga napakaganda ng salmong tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Biruin ninyo, sino ditong walang kasalanan, taas ang kamay? O, di bagay lahat ay may kasalanan. At ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo yung katabi niyo, tingnan niyo yung katabi niyo. O di ba buhay pa yan? Bakit? Sapagkat nagmamagandang loob ang Diyos. Binibigyan ako at binibigyan tayo ng maraming pagkakataon para bumalik sa Kanya. Ang kamay ng Diyos ay laging handang magpatawad. Ang kamay ng Diyos ay hindi mabigat sa parusa. Ang gusto niyang mangyari sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal, sa pamamagitan ng Kanyang habag, ako at tayo ay babalik sa Kanya. At ito ang ipinakita sa ating mabuting balita, ang maahbagin at mapagmahal na Ama sa bunso at sa kuya. Yung kuya at yung bunso ay sumasalamin sa buhay ko at buhay natin. Minsan tayo ay si kuya. Bakit? Lagi tayong magaling, mabuti, tama at matuwid. Nasa sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko at sa sarili natin, kapag nakakagawa ng mali ang iba, nagbibitaw agad tayo ng hatol. Hindi dapat ganyan, dapat doon ka. Hindi, dapat naparusahan ka. Kung minsan tayo din si bunso, pasaway, matigas ang ulo, no? Subalit, ako at tayo ay pinapaalalahanan ng mabuting balita. May Ama na laging naghihintay para tayo bumalik sa Kanya. Na mayroong Ama na nagsasabing kapag tayo ay matuwid, ang pamana ko ay lahat-lahat ibibigay ko sa iyo. Bakit baga tayo pumupunta dito sa simbahan ng Quiapo? Bakit tayo nagdidibusyon at namimintuho sa Jesus Nazareno? Simple lang. Bakit? Sapagkat kay Jesus Nazareno, nakikita natin ang larawan ng habag at pagmamahal ng Ama. Na sa Kanyang imahin ay makikita natin dahil sa akin at sa ating mga kasalanan, pasan niya ang mabigat na krus. Hindi man siya karapat-dapat, subalit dinala niya yan. Subalit tingnan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tingnan ninyo ang kanyang ulo. Saan ang kanyang tingin? Sa itaas. Bakit? Sapagkat pinapaalalahanan ako ng Jesus, ng poong Jesus Nazareno, lagi tayong titingin sa Ama. Ang Ama ay mapagmahal. Ang Ama ay mahabagin. Ang Ama ay mapagpatawad. Doon tayo pupunta sa Kanya. Inaanyayahan tayo, kaya tayo narito sa simbahan ng Quiapo, ay sapagkat inaanyayahan tayo ng Jesus. Inaanyayahan ako at inaanyayahan tayo ng Jesus Nazareno, bumalik tayo sa Ama. Sapagkat ang Ama ay mabuti. Ang Ama ay mapagmahal. Ang Ama ay napakamaawain. At ang Ama'y lagi tayong handang yakapin no matter who and no matter what I am. Kaya hindi ako magtataka, maraming nagdidibusyon sa Kanya. Kasama na si Father. Bakit? Sapagkat ang pong Jesus Nazareno ay hindi lang tumatawag, kundi nag-aanyaya, bumalik tayo sa Ama. Kaya sa ngayong panahon ng Kwaresma, yan ang matinding tawag sa akin at sa atin. Bumalik tayo sa Ama. Huwag tayong matakot
kasama natin ang Jesus Nazareno. Isasama niya tayo papunta sa Ama. Sasamahan niya tayo sa ating tatay. Nandiyan ang Jesus Nazareno upang sabihin at paalalahanan ako, ang aking Ama ay mapagmahal, ang aking Ama ay mahabagin. Hali kayo dito, sasamahan ko kayo. Nawa sa pagpapatuloy ng banal na misa ngayong umagang ito, na tayo'y nasa Sabado ng ikalawang linggo ng Kwaresma, huwag nating kakalimutan, bumalik tayo sa Ama. Handa niya akong mahalin, handa niya akong tanggapin, handa niyang ibuhos ang kanyang pagpapatawad, basta ako ay magbabalik sa Kanya. At ibibigay niyang lahat ang kinakailangang grasya, ang mana ng buhay ko, manatili lang akong tapat sa Kanya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang talinghaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak, subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob ang nagagawa ng pag-ibig at habag sa ating mundo. Pinakikilos tayo nito upang agad na lumapit sa Ama sa panalangin. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa iyo. Marapating yaring alay, Panginoon tanggapin mo. Ito alak at tinapay, sa iyo pungon aming buong puso't pag-isip, ilayo mo sa panganib at pupugin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginanap naming pagdiriwang ngayon,
pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kalumong pagkasagip. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos namang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yuko ang inyong mga ulo, taas sa mga kamay, ilabas sa mga pababasbasan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan
upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan Amen. at pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Taas sa mga kamay habang inaawit ang awit sa Poong Jesus Nazareno. Sabay-sabay tayong awit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus na namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinunwalhati